kasama tayong magiging Saksi! Dadalhin po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Pampanga na si Cassandra Ong. Dahil po yan sa paulit-ulit na hindi niya pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista sa pagdinig. Giit naman ng abogado ni Ong, paglabag sa constitutional rights ng kanyang kliyente ang anyay pambubuli ng mga kongresista. Saksi, si Rafi Tima. I invoke my right to remain silent po. Simula pa lang ng pagharap niya sa Quadcom sa Kamara ngayong araw. Ganito ang sagot ng kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na si Cassandra Leong nang tanungin tungkol sa text niya na ayaw niyang madamay sa away ng malalaking tao. May ilan pa rin sa pagsagot si Ong na kasama noon ang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Sinasabi ko po is right to remain silent po. I would just like to remind Madam Cassandra Ong and her lawyer that what we are conducting here is not a custodial investigation where you can invoke your right to remain silent. There have been Supreme Court decisions on this. So I think the witness has to answer. Otherwise, we will move to cite her in contempt for refusal to answer. Pati si Attorney Ferdinand Topacio na abogado ni Ong na warningan dahil umano sa pagsasalita niya para sa kanyang kliyente. Maging ang tanong kung saan siya nag-aral ng kolehiyo ay tumangging sumagot si Ong. Yun ang una mong trabaho sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. Dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong, formal na sinight for contempt si Ong at tinatasang ma-detain sa Women's Correctional sa Mandaluyong. You are cited in contempt and you will be detained. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. There is a motion to detain Cassandra Ong at the Women's Correctional Center located at Mandaluyong. Mandaluyong. It's a detention facility, Women's Correctional. Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Matapos ang utos na ma-detain siya sa koreksyonal, muling binigyan ng pagkakataon si Ong na magsalita sa pamamagitan ng executive session. Dito na nagsalita si Ong na pag-iisipan niya ang panukala. Nakadetain ngayon si Cassandra Leong sa Kamara dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng komite ng Kamara hanggang sa maaresto siya sa Indonesia at ma-deport pabalik sa Pilipinas. Are you willing to avail of that Attorney Topacio, session? this is your last warning. Please, You are coaching your client. Yeah, please stop whispering. No, please stop. And Cassie, I have to remind you as well. I have to remind you as well that this involves human trafficking. No bail yan. Kapag pinabayaan mong ganito, sagot ka ng sagot ng ganyan, ikaw matidiin dito. This can be used against you. Pwede pong pag-isipan. Sige. But again, we will be warning you. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, naungkat ang papel ni Ong sa Lucky South 99 at Whirlwind Corporation, batay sa pagkakaalam ng mga resource person na inimbitahan sa pagdinig. Siya po yung boss ko po. Ano pa ang mga iniuutos sa'yo ni Cassandra Ong bilang boss mo? Documents po, tsaka po sa cheque po. Minsan po nag-uutos po siya, halimbawa, mag-issue ka ng, halimbawa po, 10 pieces worth of like 15,000, ganun po. Tapos sinusulat ko po. In other words, Ms. Baterna, ikaw ay taga-issue at taga-perma lamang. Tama ba? Tama po, Madam Chair. Kasama ko po siya sa office. Ang alam ko, parang personal translator siya ni Mr. Wu. Tapos lagi siyang kasama sa mga meetings. Tapos until such time na siya na rin po yung nagipag-deal sa lahat ng mga kung sinong dapat kausapin. Ayon naman kay Atty. Topacio, tahasang ipinagkakait sa kanyang kliyente ang abogado nito. Pambubuli rin umano ang ginagawa ng mga kongresista. Tahasang paglabag daw ito sa kanyang constitutional rights. Sumagot na rin kalaunan si Ong sa tanong ng mga kongresista, pero para lang sa mga impormasyon tungkol sa mga korporasyong kanyang kinabibilangan tulad ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi!
Denied o hindi pinagbigyan ang inihaing motion for reconsideration ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. kaugnay sa pagpapabalik sa kanya rito sa bansa ang sa Department of Justice. Nitong Hunyo, nauna ng kinatigan ng Court of Appeals sa Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. Dahil po yan sa patong-patong na kasong kinakaharap ni Teves kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Representative or Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Ayon sa Justice Department, kinikilala nila ang halaga ng desisyong ito at nakatuon sila sa pagpapanatili ng transparency sa mga proseso. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang kampo ni Teves. Hulikam sa Taguig ang pagsampa ng MMDA enforcer sa hood ng sasakyang pinipigilan niya makatakas matapos umanong makabangga. Saksi, si Nico Wahe. Sa kuha ng dashcam na ito kahapon, kita ang pagharurot ng isang pulang sasakyan sa bahagi ng Loton Avenue sa Taguig City. At kung titingnan maigi, isang lalaking nakaasul pala ang nakasampa sa hood. MMDA enforcer pala ang lalaki na pinipigilan umanong makatakas ng sasakyan. Pati ang kanyang kabaro na nagmamando noon ng trapiko, napahabol din. Sa isa pang video, maririnig na nakabangga pa raw ang sasakyan, kaya ito hinaharang ng mga otoridad. Guys, may sakay na MMDA. Ha? No, yan yung nakabunggo sa amin. Sakay ng MMDA sa harapan. Huminto saglit ang sasakyan, pero nagpumilit ulit umalis. Kaya hindi tinantanan ng enforcer na sumampa ulit sa hood nito. Sa kabila ng pagsusumikap ng enforcer, tuluyan pa rin nakatakas ang driver ayon sa MMDA. Kaninang umaga, pumunta sa opisina ng MMDA ang sangkot enforcer para ipaliwanag ang nangyari. Nakuha naman daw ng MMDA ang plate number ng sasakyan at hinahanap na ang tumakas na driver. Sa oras na matukoy ang kanyang pagkakakilanlan, maharap siya sa patong-patong na kasong kriminal. Irerekomenda rin daw ng MMDA sa LTO na kansilahin ang kanyang driver's license. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Naglabas ang Davao Regional Trial Court Branch 15 ng utos para linawin ang inisyu nilang temporary protection order kaugnay sa paghahay ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy. At mula sa Davao City, saksi live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Pia, ikalimang araw na ngayon ng pagsisilbi ng pulisya ng arrest warrants laban kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy at kanyang mga kasabahan. At kita ninyo man mga kapuso dito sa may likuran ko, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng pulisya sa entrada ng KOJC compound. Pagpasok sa gate ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, may mga makikita ng tolda kung saan naroon ang ilang miyembro ng KOJC. Pinayagan silang makalabas-masok kasunod ng utos ng korte sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa akses ng mga miyembro. Ang ilang pulis nakabantay sa gilid ng katedral pero nakalatag sa kalsada ang riot shields. Wala pa rin nakakapasok ng mga miyembro ng KOJC sa loob nito. Ayon sa KOJC, bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga nang magsimula raw ulit ang PNP sa paggamit sa kanilang ground penetrating radar sa katedral. Ito yung kagamitan na nakakadetect ng mga tunog pati na tibok ng puso kahit sa ilalim ng lupa. Nabasihan ng PNP kung bakit naniniwala silang nasa underground bunker sa loob ng compound si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ang binabantayan natin dahil base sa information nga po natin na itong tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar at yan po yung binabantayan natin. Ito na ang ikalimang araw ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay Quiboloy at iba pang akusado. Kasamang nakapasok sa compound ang GMA Regional TV at iba pang miyembro ng media. Dinaanan din namin ang tapat ng Jose Maria College Building kung saan may narinig umanong tila paghuhukay ang ilang miyembro ng KOJC. May mga nakasalansan ding mga baril sa sahig katabi ng ilang nagpapahingang pulis. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot, may ilang miyembro ng KOJC ang humarang at hindi na pumayag na makalusot ang media. Pinasinungalingan naman ng Police Regional Office 11 ang balitang binigyan lang ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isurrender si Quiboloy bago umano nila pasabugin ang KOJC Cathedral.
Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kagabi, ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Sa kabila ng temporary protection order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court, hindi nagpatinag ang pulisya at hindi umalis sa compound. Ang ilang pulis natulog na sa mga bangketa. Dahil hindi umalis sa mga pulis, muling tumulog ang KOJC sa Davao RTC kinaumagahan. Nais nilang ipakontempt ng korte sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilan pang opisyal. Ang essence lang doon is pinapakontempt ko po sila. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga pero at least may grounds na kami, and if we will be able to present evidences later on, baka mag-grant. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, tuloy lang ang paghahanap ng mga otoridad kay Kibuloy. Malinaw naman daw kasi ang sakop ng Temporary Protection Order o TPO na inilabas ng Davao City Regional Trial Court nitong Martes. Dito TRO, nare-restrain kami. Wala sa order niya na titigil kami sa operation sa paghuli kay Kibuloy. Meaning, tuloy-tuloy pa rin ang paghuli ng PNP at paghanap kay Pastor Kibuloy. That is important. Kino-question din ni DILG Secretary Abalos ang inilabas na TPO ng Davao City RTC. Ang kaso raw kasi ni Kibuloy na child abuse ay nailipat na sa Quezon City, kaya wala na sa Davao City. Tinukoy ni Abalos ang kautusan ng Supreme Court na may petsang May 28, 2024. Nahaharap din si Kibuloy sa hiwalay na kasong human trafficking sa Pasig RTC. Nagpulong na daw kaninang umaga ang kanilang legal team kasama ang Solicitor General para makapaghain sila ng motion for clarification kung valid ang inisyong temporary protection order ng Davao RTC at kung ano ang sakop ng TPO. Kanina, naglabas ang Davao RTC ng supplemental and clarificatory order kung saan binigyang diin ang urgency ng inilabas nilang TPO para pangalagaan ang karapatan, ang seguridad ng mga petitioners. Nilinaw nila na hindi nito kinansila o pinawalang bisa ang prosesong may kaugnayan sa warrant of arrest laban kay Kibuloy. Magkaiba raw ang layunin nito at hindi magkasalungat sa isa't isa. Pia, dahil sa inilabas na supplemental and clarificatory order ng Davao RTC ngayong araw, hinihintay pa natin ang komento ng PNP o mga susunod na hakbang na gagawin nila alinsunod dito. Live mula rito sa Davao City para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Posible pang abutin ng ilang araw ang mga pagulang dulot ng habagat. Ang mga pagulan kagabi hanggang kaninang umaga na merwisyo at nagpabaha sa iba't ibang lugar. Saksi, si Joseph Moro. Mataas na tubig sa kalsada at mga lumutang at nagkalat na basura, yan ang bumulaga sa mga motorista kaninang umaga sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Sa kabila niyan, pilit dumaan sa Araneta Avenue ang ilang siklista at motorista para makapasok sa trabaho. Mahirap. Lalim kasi doon ng tubig. Abot-abot dito. Po kahit 10 daan ang ba eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Tumiwid po, malalim po eh. Perwisyo rin ang baha sa paghahanap buhay ng mga jeepney at tricycle driver sa Caloocan City. Wala akong pasahero sa Kamahila. Hindi ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. Malaking kabawasan, kulang po. Kaninang hapon naman sa bahagi ng Muntinlupa, bumagal ang usad ng trapiko dahil sa baha. Pumaha rin sa paligid ng Tulyahan River sa Malabon City. Umabot kasi sa critical level na 12.3 meters ang tubig sa ilog sa bahagi ng Tinajeros Bridge bandang alas 6 ng umaga. Ang antas ng Marikina River naman umabot sa 14.4 meters kaninang umaga malapit sa first alarm na 15 meters. Ngayong hapon, nasa 13 meters na lamang ang level ng tubig dito sa Marikina River.
Gayunpaman, ayon kay Mayor Marcy Teodoro, nakaalerto ang kanilang Rescue 161 sakaling bumuhos na naman ang malakas na ulan. Hindi na lamang daw bagyo o habagat ang itinuturing nilang babala kundi dami ng ulang babagsak. May new normal ngayon kaya yung volume ng rainfall talagang binabantayan natin. Hindi lang dito sa Marikina kundi sa upstream communities. Ayaw natin mabigla sa malakas na pagulan. Hiling nila sa Pag-asa mas maaga sana maibigay ang advisories nito para mas makapaghanda sila. Baka pwede mauna or maibigay nila in advance or if not advance, yung may time talaga para may panahon para makapaghanda. May lead time talaga. Dahil yung Karina, yun ang experience sa amin talagang nagulat kami. Kami naman dito sa Pag-asa, we are taking this data na nare-receive namin very carefully. Iniingatan din natin yung pagre-release ng mga forecast. Crucial din talaga na paagahan, but at the same time, parang feeling namin on our end, tama-tama lang yung gabi, the night before magkaroon ng malalakas na ulan. Bahagya namang umapaw ang Lamesa Dam matapos sumabot sa 80.16 meters ang antas ng tubig nito. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o hanging habagat ang nagdala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Posible pa raw magtagalang maulang panahon hanggang sa weekend. Kung mag-uulan man in the next 2 to 3 days dahil sa current habagat, ay hindi naman magiging kasing grabe ng paulan na dulot nga ng enhanced na habagat ng Bagyong Karina. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Patong-patong na kaso ang pinasasampa ng Department of Justice laban sa sinasabing kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila at ang negosyanteng si Cassandra Ong. Bukod pa po yan sa posibleng money laundering case laban sa dalawa. Saksi, si Salima Refran. Iisa ang muka pero magkaiba ang pangalan. Sheila Leal Guo ang nakalagay sa passport mula sa Pilipinas. Jiang Mier naman sa Chinese passport na nakuha sa kanya noong maharang siya sa Indonesia. Ngayon, pinakakasuhan na ng National Prosecution Service ang sinasabing kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo ng paggamit ng false Philippine passport. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sabi ni Sheila na nakuha umano niya ang Philippine passport sa kanyang ama. Bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. Inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Pinakakasuhan din si Sheila ng disobedience to summons dahil sa hindi pagdalo noon sa mga pagdinig ng Senado. Ganitong kaso rin ang inirekomenda laban sa kasama niyang si Cassandra Ong dahil naman sa hindi niya pagdalo sa mga hearing noon ng Kamara. Pinakakasuhan din si Ong ng obstruction of justice for harboring, concealing, or facilitating the escape of a criminal offender. On the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules sa reasonable certainty of conviction, kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng supporting evidence. Ayon sa DOJ, bailable ang mga naturang kaso. Pero may mga inihahanda pa raw na mas mabibigat na kaso laban sa dalawa. This week, may isasampa ng money laundering case. Yung mga qualified trafficking naman laban kay Cassie para sa PORAC ay kasulukuyang tumatakbo pa to. Tuloy ang investigasyon ng Department of Justice kung paano nakaalis si Alice Guo at kung sino mga tumulong sa kanilang magkakapatid. Iniimbestigahan ng DOJ ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig kahapon na may impormasyon na nanuhulo umano ang magkakapatid na Guo ng malaking halaga para makapuslit palabas ng bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit marahil para makakilos ng ganong kabilis at ganong kaaga na hindi napansin, gumastos talaga itong mga taong ito. Sa kwento ni Sheila sa pagdinig kahapon, nagpalipat-lipat sila ng bangka ni Alice at Wesley hanggang makarating sa Malaysia. Pero duda rito si Secretary Remulla. Marami siyang hindi ko alam. Parang hindi ako makakapaniwala hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Sanay sa lifestyle na maganda yun .
Di ba? Hindi kaya. Fishing boat pa. 3 araw sa fishing boat. Saan siya matutulog doon? Hinihinga namin ang pahayag ang panig ng mga guo. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ng inyong saksi. Ayon naman sa abogado ni Sheila na si Attorney Stephen David, sasagutin nila lahat ng alegasyon kapag natanggap na nila ang summons kaugnay rito. Binigyang pagkilala ng Senado si dating House Speaker Jose De Venecia. Ibinigay kay De Venecia ang kopya ng resolusyon na nagbibigay parangal para sa kanyang naging karera at hindi matatawarang kontribusyon sa bansa. Kasama ng dating speaker ang kanyang asawa na si Gina De Venecia. Sa kani-kanilang talumpati, binigyang pugay ng mga senador ang naiambag ni De Venecia sa social reform, MNLF peace talks at politika. Malalakas na hangin at ulan ang dala ng Typhoon Sansan sa Japan. Ayon sa mga otoridad, posibleng isa ito sa pinakamalakas na bagyong tumama sa rehiyon. Pinalikas na mahigit 800,000 residente. Ang malalakas na ulan sa Aichi Prefecture nagdulot ng landslide kung saan natabunan ang 5 magkakaanak. Isa ang malubhang nasaktan at 2 pa ang nawawala. Love is definitely in the air para sa shining inheritance stars na sina Kailina Alcantara at Kate Valdez. Ang Korean Opa naman na si Kim Ji-soo, winelcome na bilang bagong talent ng Sparkle GMA Artist Center. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang sa GMA Network Center, may warm welcome agad para kay South Korean actor and Opa Kim Ji-soo. Certified kapuso na nga si Jisoo na pumirma na ng kontrata bilang pinakabagong talent ng Sparkle GMA Artist Center. Present sa contract signing si GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager ni Jisoo na si Kathleen Digo, Universal Records Managing Director and Galaxy Management and Entertainment President. Co-manage din si Jisoo ng S-How Ltd sa Korea. Naroon din si GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Razonable. I'm really grateful for signing with GMA and Sparkle. I'm really excited to work with them. We're very happy to have him with us, with GMA and Sparkle. I think he will add another level to Sparkle, and also we know his skills and talents, and I'm happy that he will now share it with the Filipino people, and I hope na abangan ang lahat ng kanyang projects dito sa GMA. We look forward here in the entertainment group for more projects with you, and we are so proud to be your kapuso. Sino naman kaya ang mga gusto niyang makatrabaho na kapuso stars? I worked with Lulu Madrid, but we didn't have a same scene, so if I have a chance, I want to work with him soon. And also the Bobby Forteja. Hot topic naman online ang shining inheritance star na si Kailin Alcantara. Viral kasi ang video niya kasama si Kobe Paras na comfortable sa isa't isa sa isang private event. Say ni Kailin, I feel like it's my right to not answer or to answer questions or to deny nor confirm anything. Whatever they see that's what they're gonna get. And as long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan or my loved ones what's really happening behind cameras, I feel like I don't owe the public any explanation. Si Kate Valdez naman inaming in love ngayon. Kayo na. Sobrang happy kami sa isa't isa, sa presence ng isa't isa. Are you in love? Yes. Sobra. And I'm happy and I'm grateful for him. Ang tinutukoy ni Kate na very grateful siya ay ang Japanese personality at singer na si Fumiya Sankei. Extra magical daw ang kanyang birthday with Fumiya na sinelebrate nila sa Disneyland. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Time out muna si world number 3 pole vaulter EJ Obiena. Maagang nagtapos ang kanyang 2024 competition season. Sabi ni EJ sa isang social media post, nasa gitna siya ng kompetisyon sa Silesia leg ng Diamond League
nang maramdaman ang back pain na dati pa niyang iniinda. Lumabas sa resulta ng mga pagsusuri na mayroong stress fracture sa kanyang spine. Habang nagpapagaling si EJ, kanselado ang kanyang pagsali sa mga kompetisyon. Pangako ni EJ, magbabalik siya sa 2025 sa susunod na taon ng SEA Games sa Thailand. Very demure and very cutesy ang mga corgi, Ato. Kundi very fast at very fashionable din. Pinatunayan niyan sa ikatlong annual corgi event sa Lithuania. Main event ang 50-meter race at meron ding costume contest. Mga American bully naman ng bida sa Bully Dog Show, ito yan, sa Legazpi City sa Albay. Naglaban-laban sila sa palakihan, palipitan at pagandahan ng kulay at build. Not so demure sa unang tingin pero very loyal at friendly naman sila. So kung may very demure, may not so demure din. But they're all cute. Very cutesy. Very cute. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.